Share ko lang mga kapatid. Ayun. Magandang gabi mga kapatid dito sa Zoom at ganoon na rin po sa Facebook Live ng Filipinas Farm Church of Christ. Ilan po mga kapatiran ang kasama natin sa Facebook Live. Nauuna po si Brother John Tuala. And then nandyan si Brother Neil Bautista, si Sister Nenian ng Lipas City, at Sister Telma ng Pasig City. So sila po sa ngayon ang ating kasama sa Facebook Live at hopefully ay mayroong mga hahabol po sa atin sapagkat ang ating paksa ay mahalaga. No? Ang katanungan natin, ano kaya ang nakakaaliw sa mga Kristiyano sa panahong mayroong mga kalungkutan, pagdadalamhati o kaya marami tayong mga concerns, mga iniisip. Ito pong mga sulat o sulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica ang ating tutunghayan. Sapagkat ang sabi niya sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ito pong ating pag-aaral ay malalaman natin, dalawang bagay po ang sinabi ni Pablo na magiging kaaliwan po natin. At mapapansin po ninyo na itong kaaliwan na tinutukoy ni Apostol Pablo ay sa iba actually ay kinatatakutan o panakot ito ng iba sa kanilang mga kasamahan. So basahin po natin ang pinanggalingan po ng ating paksa, unang Tesalonica 4, magsimula po tayo sa talatang 13. Sabi ni Apostol Pablo, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam mga kapatid tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may isang o may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ito po ang mga isinulat ni Apostol Pablo sa mga kapatiran natin doon sa Tesalonica. Pagkatapos po na talakayin ni Apostol Pablo ang kanilang mga iba't ibang mga concerns. Maalala ko po, ang isa riyan ay ang pag-aakalan ng mga taga-Tesalonica na darating na ang Panginoong Hesus sa kanilang panahon at hinihintay na lamang nila, kaya napabayaan na po nila ang ilang mga kanilang po mga irresponsibilidad katulad po ng pagtatrabaho. Kaya sabi nga na Pablo sa kanila ay ang hindi magtrabaho ay wag namang pakainin. So isa ito sa kanilang mga concerns. Yung pong mga nangamatay na mga Kristiyano, no? Ano ang mangyayari sa kanila? At ano ang informasyon, ano ang revelation from God patungkol sa second coming of Christ? So yun po ang ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa mga kapatiran doon at sa atin na mga magkakapatid ngayon na magsisilbing kaaliwan po natin. Una, ang ibig ni Apostol Pablo sa mga kapatid, verse 13. Hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo. Ayaw niya na tayo nangangapa sa dilim, na wala tayong informasyon, na tayo ay walang balita, walang nalalaman. Una, sabi niya, tungkol sa mga nangatutulog. Ang salitang nangatutulog, mga kapatid, ay tumutukoy nga ito sa mga pumanaw na. At patungkol sa mga nangatutulog o namatay o pumanaw na, ay nais niyang mayroon tayong information. Alam natin ang patungkol sa kanila upang kayo'y huwag mga lumbay, sabi niya. No?
na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Ang mga nalulumbay po pala patungkol sa mga mahal nila sa buhay na nangatutulog o nangamatay o pumanaw na ay yaong mga walang pag-asa. So sabi ni Apostol Pablo, ito ang kanyang tatalakayin na pagmumulan po ng kaaliwan natin. Bagong paksa ito, kanyang tinalakay o isinulat sa mga kapatiran natin doon sa Thessalonica tungkol sa mga nangatutulog, sabi niya. Sa English ay ang salitang asleep o sa Griego ay koimaumai na 18 beses na ginamit sa Bagong Tipan. Ang 4 dito ay tumutukoy sa literal na pagtulog. Matthew 28:13, Lucas 22, 1:11, 12 at Acts chapter 12 verse 16. Literal po na mga tulog yan. At sa 14 na beses ang ginamit na salitang nangatutulog or asleep ay ang figurative, ang paglalarawan kung saan ay tumutukoy nga sa pagpanaw o sa kamatayan ang salitang nangatutulog. At maalala ko, ang nangatutulog ay hindi lamang ang idea niya ay pagpapahinga. Hindi ka pag natulog tayo ay nagpapahinga tayo. Pero kasama dito ang idea na matulog na tayo pero tayo naman ay gigisingin sa takdang panahon o sa tamang oras. So ito po idea ng pagtulog. May pagpapahinga at mayroon pong paggising. So tuturo na Apostol Pablo kung paano na mayroong kaaliwan ang isang mananampalataya sa pagtulog ng mga mahal po natin sa buhay. Ang dahilan kung bakit ay sabi niya upang kayo huwag malumbay gaya ng mga iba na walang pag-asa. Okay lang pala na malumbay ang mga iba pero mga nalulumbay sabi niya ay mga walang pag-asa. Ang mga walang pag-asa na tinutukoy ni Pablo ay yun yung mga hindi pa Kristiyano. Kasi sa Efeso 2, 11 hanggang 12 ay sinabi niya na ang mga taga-Efeso noong bago sila maging Kristiyano ay sila yung mga taong walang pag-asa. Basahin natin. Kaya nga alalahanin niyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, yaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. So yung tinatawag ni Apostol Pablo na walang pag-asa na mayroong kalumbayan ay ang mga hindi mananampalataya. At ayaw ni Apostol Pablo na maging ganoon ang ating pananaw. Kaya ito ngayon ang kanyang information. Ang nais niyang maunawaan po natin. Una, ang ating kaaliwan ay mayroong pagkabuhay na muli. Yan, no? O nga't mayroong mga pumanaw, iniwanan tayo, pero ang good news ay ang kaaliwan po natin ay mayroong pagkabuhay na muli. Sabi niya sa verse 14, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. At tayo nga naman po ay naniniwala. Ang ebanghelyo na sinabi ni Apostol Pablo ay ang kamatayan ng pagkalibing at ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus. At yun ay ating sinasampalatayanan, sabi niya sa verse 14. Ang paksa ngayon ni Apostol Pablo ay ang mga mayroong pananampalatayang nangatutulog. Ang tinutukoy niya na mga nangatutulog kay Jesus ay ang mga Kristiyano at hindi ang mga hindi Kristiyano ang tinutukoy niya po rito. Kaya nagsisampalatayang si Jesus, sabi niya, yung mga naniwala na ang Panginoong Jesus ay namatay at nabuhay na muli. Tayo yon, tayo mga Kristiyano yon. So hindi niya kausap ang mga hindi naniniwala po rito. Hindi ko kasama sa usapan ang mga hindi Kristiyano. Hindi nga ba't ang paniniwalang Kristiyano ayon sa unang Korinto 15, 1 hanggang 4, sabi ni Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y nilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ngayon, ang argument ni Apostle Paul ay
Dahil naniniwala tayo ng Panginoong Hesus na namatay at nabuhay na muli, ay ganoon din tayo. Ng mga nagsisampalataya, no? Tayo ay mamatay at mabubuhay din na mag-uli. At ito ang preaching, pinangaral ng mga apostolis din naman, Apostol Pablo, katulad ng nasusulat sa Gawa Kapitulo 17, 3 at hanggang 4. At sa unang Korinto Kapitulo 15 nga, sa pagpapatunay din ni Apostol Pablo na mayroong pagkabuhay na muli, ginamit po niyang argumento na ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat proven, no? Napatunayan naman ang pagkabuhay ng muli ng Panginoong Hesus. Opo, hanggang sa mga panahon na ito, wala silang maipakita na bangkay o remains, mga buto ng Panginoong Hesus. Oo nga't alam nila na ito ay isinilid sa kanyang naging libingan, ang kuweba na saraduhan ng bato. But after 3 days ay nawala doon ang kanyang katawan. Walang maipakita. Bagamat ginawa nila ng kwento na ninakaw ang kanyang katawan. Pero alam niyo kung totoo pa ang pangyayari, ay gagawin ng lahat ng mga kaaway ng Panginoong Hesus. Hahalughugin nila ang kabuuan ng Jerusalem at ng Judea o Palestina upang hanapin ang katawan ng Panginoon. Subalit wala po silang na-produce. Kasi nga, wala na doon. Sabi nga ng anghel ay, huwag hanapin ang buhay sa mga patay. Kaya sabi ng Apostol Pablo, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo na o tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Itong argumento ni Apostle Paul. No? O kung di nabuhay na muli ang Panginoong Hesus, ay di tayo nang pinakakawawa kasi wala tayong pag-asa sa kabila ng buhay na ito. Wala tayong pag-asa na mabubuhay na muli. O dito lamang sa mundo ang ating inaasahan kung ganoon. Subalit sa katotohanan, nabuhay na muli ang Panginoong Hesus mula sa mga patay, siya na, sabi niya, pangunahing bunga ng nangatutulog, then mayroon tayong pag-asa. Roma 1:4, sabay sa pagkabuhay na muli mga kapatid, ang lahat-lahat naman ay mabubuhay. Lahat ng mga tao, mabuti o masama. Yung nga lamang, ang ating pinag-uusapan sa unang Tesalonica 4 at 13 hanggang 18, ang pinaka-subject lamang po doon ay ang mga matutuwid, mga mananampalataya na namatay. Sa Roma 1:4 ay sinabi na lahat-lahat naman ay mabubuhay na muli. Basahin natin, no? Na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Sa makatuwid bagay si Jesucristo na Panginoon natin. So dito ay in general, lahat ng mga namatay ay mabubuhay na mag-uli. Yung nga lamang ang paksa natin o paksa ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, hindi kasama ang lahat-lahat na hindi mananampalataya. Kasi nga, ang sabi niya ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. See? Ang tinatalakay niya yung mga nangatutulog kay Jesus. Hindi yung mga nangatutulog na walang Jesus o wala kay Jesus. No? Unang Korinto 6:14, at muling binuhay ng Diyos ang Panginoon at muling bubuhayin naman tayo sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yung tayo rito, tumutukoy sa mga Kristiyano, no? At taga-Korinto. Chapter 4, verse 14, ikalawang Korinto, na aming nalalaman na ang bumuhay na mag-uli sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay na mag-uli sa amin na kalakip ni Hesus at ihaharap kaming kasama ninyo. Ganoon pa rin ang idea. No? Ang mga mananampalatayang nangamatay kay Kristo ay ang pinag-uusapan at mabubuhay tayong muli. Yun po ang kaaliwan. Unang-una. Kasi kung walang pagkabuhay na muli, ay patas lamang tayo ng mga masasama. Eh di walang kabuluhan yung ating pagpapagal. Walang kabuluhan yung ating paglilingkod sa mundo kong ito. Pangalawa na kaaliwan. Ang mga mangyayari sa huling araw ayon kay Pablo. Ano bang mangyayari pagkatapos na mabuhay na muli ang mga nangamatay kay Kristo? Ano ang mangyayari? Verse 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira
hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Mayroong sinabi si Apostol Pablo na pagparito ng Panginoon. At mayroong mangyayari sa pagparito ng Panginoon. Tayo mga namubuhay, sabi niya, hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sa ano? No? Ang sinasabi niya sa pagsalubong sa Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ano ba kasi ang mangyayari? Yung sequence ng events, yung mga isa-isang mangyayari sa kanyang pagparito. At ang pagparito niya ay magsisilbing kaaliwan po sa atin sapagkat sa pagparito niya, okay, mayroong pagkabuhay na muli at ang mga buhay na aabutan ng kanyang pagbabalik ay magkakaroon ng pagbabago sa kanilang katawan, bibigyan ng walang pagkabulok na katawan at saka sabay-sabay tayong sasalubong sa kanya sa kalangitan o sa kahanginan o sa ere. Yun ang pangalawang kaaliwan natin na mga Kristiyano. Tuloy natin. Isa-isahin po natin ito. Ito yung sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo. Nahulugan, ito ay by inspiration. Hindi niya sinasabi sa sarili niyang pang-uunawa. Ito yung sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon. Patunay na si Apostol Pablo ay kinasihan. At patungkol nga sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Makikita ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Acts chapter 1 verse 11 na kung paano ang Panginoong Hesus ay nakita nila noon na pumapailang lang sa langit sa kanyang pag-akyat sa langit. Sabi ng anghel sa kanila, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Hindi po totoo na sa kanyang pagbabalik ay sekreto lamang. O mayroon pong mga nanghula noong mga unang-unang panahon katulad ng 1914 sa Amerika. Hinulaan nilang babalik ang Panginoong Hesus. Sabi nga ng Bible ay walang nakakaalam sa kanyang pagbabalik. Matthew 24:36-24 o 24:36. Hinulaan nila. Hindi natupad siyempre. Ngayon ang kanila pong alibay ay bumalik siya, kaya lang hindi siya nakita. Ganon, no? Pero ang talatang ating binasa ay kung paano siya nakita na pumapailang lang, ay ganon makikita siya sa kanyang pagbabalik. At isa pang teorya, mga taong may paniniwala nito, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, tanging ang mga matutuwid lamang ang makakakita sa Kanya. Ang mga hindi matutuwid, mga hindi Kristiyano, hindi siya makikita. Ganun nga ba yun? Pagpatuloy natin ang pagbabasa sa mga talata. 2 Tesalonica 1:7, at kayong mga pinighati ay bigyan kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Ang pagbabalik ng Panginoong Hesus pala ay pagpapahayag ng Panginoon din naman. Paano mo ipapahayag ang Panginoong Hesus kung hindi siya makikita? Ipapakita, yun ang ibig sabihin ng pagpapahayag ng Panginoong Hesus. At inulit ito, 2 Timoteo 4:1 at 8, Hebreo 9:28. He shall be revealed. Paano mo i-reveal? Ipapakita, ipapahayag. Kung hindi nga naman makikita, inconsistency yun. Kaya tama ang Acts 1:11 na makikita siya sa kanyang pagbabalik. At marami pang talata ang nagsasabi na siya nga po ay bababa. Makikita siya. Siya mismo, sapagat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Na may siyang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Sa kanyang pagbabalik mga kapatid, magmumula sa langit, bababa, mayroong sigaw. Alala ko, may kakilala ako noon na kapag nag-iingay sa taasan ay natatakot siya. Ang akala niya ay yan na ang Panginoon. May sigaw at may tinig ng arkanghel. Itong si arkanghel ay ang pinangalan ng si Miguel o Michael sa Ingles. At mayroong trompeta ng Diyos. At pagkatapos noon ay magigising, mabubuhay na mag-uli ang mga nangamatay kay Kristo. Mayroong commentator na nagsabi, to understand the magnitude of this event is to understand
that words cannot express the majesty of this event adequately. Hindi mo daw pwedeng ilarawan sa pamamagitan ng salita ang pangyayaring ito. Oo. So, ganoon po ang araw na ating hinihintay. Maging kaaliwan po natin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ang Panginoon mismo ang bababa, Revelation 1:7. Ito yung talata magsasabi na lahat ng mata ay makikita siya. Sabi, narito siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng mga nagsiulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Di ba yung mga nagsiulos, yun ang mga walang pananampalataya eh. Yun ang mga hindi matuwid, hindi Kristiyano, makikita rin nila ang Panginoon. So lahat-lahat yan makakakita, masama, mabuti, makikita ang Panginoong Jesus. Filipos 3:21, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ang kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa ng may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Tumutukoy sa kanyang pagbabalik pa rin. May sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak o trompeta ng Diyos. Ang pagsigaw ay isang sigaw ng pag-uutos. Nangyayari ito sa mga record na mayroon sa lumang tipan. At sa kanyang pagbabalik nga, John chapter 5 verse 28, sabi ng Panginoong Jesus, huwag ninyong panggilalas ito sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng mga nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. So anong sinasabi po ng talata? Sa pagbabalik ng Panginoong Jesus na mayroong sigaw, may tinig ng arkanghel at mayroong trompeta, yun ang oras na darating. Sabi ng John 5:28, lahat ng nasa libingan makaririnig ng kanyang tinig. Mali po ang sabihin na ang makakarinig lamang sa kanyang tinig ay ang mga matutuwid, ang mga Kristiyano lamang. At ang mga hindi Kristiyano ay hindi magigising, hindi mabubuhay na muli. Hindi po. No? Ang talatang ito nagtuturo na isang oras darating, makakarinig ang lahat ng mga nasa libingan. Kaya ang unang Tesalonica Kapitulo 4 ay kakaiba ang kanyang paksa. Ang pinapaksa niya ay ang mga matuwid lamang na nangatulog o namatay. Yun ang paksa niya. Sa ibang mga talata, maliwanag na sabay-sabay ang pagkagising, pagkabuhay na muli ng mga masasama at matutuwid. Sa unang Tesalonica 4, ang pinag-uusapan lamang ay ang mga matutuwid na mga namatay. At ano raw mangyayari sa kanila? Sila ay magigising na mauuna. Ayan. So ito yung sequence of event. Magigising na muna ang mga namatay na mga Kristiyano ay yung mga buhay. Unang Korinto 15:52, yung mga buhay na aabutan ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ganito naman ang mangyayari. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Yung mga namatay kay Kristo ay mabubuhay na mag-uli, bibigyan sila ng katawan na walang kasiraan, tapos tayo, sabi niya, babaguhin. Babaguhin tayo, bibigyan tayo ng katawan na walang pagkakasira. Matthew 24:31, at susuguin ng kanyang mga anghel na may batinding pakakak o trompeta at kanilang titipunin ng kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Ito na po ay isang point of discussion. No? Kung sumusubaybay kayo sa mga na ipopost, mga videos ng mga kapatiran, mayroong paniniwala na ang mabubuhay na mauuna ay ang mga matutuwid lamang daw at hindi muna mabubuhay na muli ang mga masasama. At ang ginagamit nilang talata ay ito po. Mga kapatid, sabi ko nga, ang paksa sa talatang ito ay patungkol lamang sa mga matuwid. Ano ang mangyayari sa atin ng mga Kristiyano? Sabi ni Pablo, yung mga namatay ay una silang magigising. Una silang mabubuhay na muli. Pansinin po natin, no? Mga nangamatay kay Kristo. So mga Christians ang tinutukoy niya. Ang pinag-uusapan, hindi kasama ang mga hindi Kristiyano sa usapan. Subalit, ang 1:5:28-29, kasama lahat yan sa usapan.
masama o hindi, mabuti, no? Kristiyano o hindi, mabubuhay na muli ang lahat-lahat. Now, tandaan po natin ang sinabi sa verse 15 na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. So, sequence, ano ang order of event. Hindi tayo mauuna sa kanila, sabi ni Apostol Pablo. Sila muna, magigising na muna sila. No? Tayo naman ay papalitan ang ating katawan ng hindi nasisirang katawan. Tapos, hindi natin sila uunahan, sabi ni Apostol Pablo. Hindi tayo mga una sa anumang paraan sa nangatutulog. Hindi mga una sapagkat sabay tayong sasalubong sa Panginoon. Kung magkagayon, verse 17, tayo na nabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito ay isa sa Panginoon tayo magpakailanman. See? Ito po ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon at ito ang magsisilbing kaaliwan po natin. Oo. Gigisingin sila, tayo naman ay magpapalit sakaling abutan tayo ng buhay, tapos sama-sama tayong sasalubong sa Panginoon. Walang mauuna. Hindi natin sila uunahan, sabi niya. At sa ganoong pangyayari ay kasama tayo sa Panginoon magpakailanman. So may mga buhay pa ng mga tao, no, sa pagbabalik ng Panginoon. Ang mga Kristiyanong buhay pa, babaguhin tulad ng aking nabanggit na. At itinuro ito ng unang Korinto Kapitulo 15, 51 hanggang 58. Sabi nga, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli ng walang kasiraan, at tayo'y babaguhin sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. At pagkatapos mabuhay na muli ang mga namatay sa Panginoon, ang susunod na mangyayari ay sasama ang mga buhay pang Kristiyano na napalitan na ang katawan sa pagsalubong sa Panginoon sa hangin. Now, ang literal po na pagkakabasa ng talatang ito ay to a meeting of the Lord in air. No? Mayroong meeting. Ang salita daw kasi ng meet ay noun, pangalan. So, hindi sasalubong, no? Kundi mayroong meeting doon sa kahanginan at doon tayo pupunta. Nangangahulugan din po mga kapatid na Christ will not set foot on the earth. Hindi siya bababa dito sa lupa na katulad ng paniniwala ng iba sa kanyang second coming. Ang mangyayari po kasi ayon sa 2 Pedro Kapitulo 3, 7-11, ang lupa ay masusunog, no? Sa kanyang pagbabalik, wala siyang tutungtungan pa kung lupa ang kanyang tutungtungan sa kanyang pagbabalik. Doon sa ere tayo magsasalubong, okay? At ang sabi niya ay sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayun, no? Magpakailanman. Pagkatapos mabuhay ang mga namatay kay Kristo at napalitan na ang mga katawan sa mabuhay na Kristiyano, sasalubong sila sa Panginoon sa hangin at sa Panginoon magpakailanman. Hindi sa lupa, sa Panginoon. No? Hindi tayo sa lupa magsama-sama kasama ang Panginoon. Hindi. Hindi rin sa loob ng 1,000 taon lamang, no? Na makasama natin ang Panginoon. Makasama natin ang Panginoon, sabi niya, magpakailanman. At ang maalala kong talata rito ay John chapter 14, 1-3, kung saan ay nangako siya sa mga alagad na siya ay aalis, no? At sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. O saan siya pupunta? Sa bahay ng kanyang ama. Sa langit po yun, no? At doon niya ihahanda yung tahanan na para sa mga alagad. Kung di gayon, sabi niya, sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. See? Mayroong dakong kalalagyan. Saan yun? Sa kalangitan po yun. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Ang tanong, saan siya naroon? Saan siya dumuon? Saan siya pagkatapos nang siya babalik? Kung saan siya naghanda ng tahanan para sa mga alagad. Saan nga ba siya naghanda ng tahanan? Dito ba sa lupa? Hindi. Doon po sa bahay ng kanyang ama. Doon po sa kalangitan. Doon siya naghanda ng lugar para sa mga mananampalataya na sa kanyang pagbabalik, kakaunin tayo at dadalhin niya po tayo doon. At kung nasaan siya, ay nandoon tayo. Hindi po dito sa lupa siya maglalagi sa loob ng 1,000 taon na katulad ng paniniwala ng iba. No?
kung dito sa lupa ang inihanda niyang lugar, hindi niya sasabihin itong John chapter 14 na pupunta siya at maghahanda siya sa bahay ng kanyang ama na maraming tahanan. Hindi sana ganoon ang kanyang sasabihin. See? Doon po ang pinaghahandaan natin, hindi po sa lupa. Langit ang tinutukoy po niya. Mayroon po kasi mga taong pinagdudugtong po nila ang unang Tesalonica 4:16 at saka Apokalipsis 20 versikulo 5 kung saan mayroong tinatawag na mayroon daw unang pagkabuhay na muli at saka mayroong pangalawang pagkabuhay na muli after 1,000 years pa. Sabi ko mga kapatid, kung ang unang Tesalonica 4 ay plain passage at hindi nila maipaliwanag pa ito, hindi nila maintindihan ng maayos, paano pa nila uunawain? Paano pa nila ipapaliwanag ang aklat ng Apokalipsis na isang aklat ng punong-puno ng figures or symbolism? Ano pang credibility nila na ipaliwanag ang apocalyptic literature kung ang isang kapitulo o ng Tesalonica, kapitulo 4 halimbawa, na plain naman ito, hindi naman siya figurative, ay nahirapan pa silang unawain. So anong credential nila na maipaliwanag ng mabuti ang aklat ng Apokalipsis? Hindi po ganoon ang ating nauunawaan. Tandaan po natin ng pinag-uusapan sa unang Timoteo o unang Tesalonica 4 ay ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon na magsisilbing kaaliwan po natin. Mauuna ang pagkabuhay sa mga patay, bago ang buhay na matutuwid ay babaguhin, at saka magkasamang sasalubong sa Panginoon. Yun lamang po. At ang pagkabuhay ng muli ay maraming mga talata ang magtuturo na minsan lamang po ito sa lahat-lahat. Mabuti o masama, minsan lamang ang pagkabuhay ng muli. Acts 24 verse 15. Kaya in conclusion, sabi nga ni Apostol Pablo, mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ang salita po mga aliwan or comfort is the same word which is translated exhort. Magpatibayan kayo, mag-aliwan kayo. Nakakaligtan na po natin itong mga aral na ito mga kapatid patungkol sa pagkabuhay na muli at sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya may mga pangyayari sa ating buhay na parang nawalan tayo ng pag-asa. Nawawala tayo sa focus, lagi kong sinasabi. Kasi ang ating mga isip ay nandito naman sa mundo. Nakakaligtan natin yung mga bagay-bagay pagkatapos ng mundo po na ito. Pagkatapos ng buhay po natin ito. Nawa nga ay hindi. At mga salitang ito ni Apostol Pablo ay magsisilbing kaaliwan niya po sa atin. Mayroon pong pagkabuhay na muli at mayroon pong pagbabalik ang Panginoon. Sapat na dahilan upang tayo po ay hindi mapagod, magpatuloy lamang po tayo sa ating paglilingkod. Magandang gabi ulit at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Thank you po, Brother Jun.